Hello everyone! So for today's video, gagawa po tayo ng apple jam with cinnamon. Opo, with cinnamon para maiba naman. At ngayon, ang ginagawa ko is babalatan natin yung mansanas. Opo, babalatan natin yung mansanas kasi hindi po kasali yung balat. Pero baka sa iba sinasali, baka pwede. Pero sa ating video ngayon, hindi natin isasali yung balat ng mansanas. Ayan, napaisip kasi ako na gumawa ng apple jam. Kasi dito sa amin, napakaraming mga prutas. At yun nga, hindi na masyadong kinakain, bumibili lang sila, at saka nasasayang din tinatapon. Kaya ayun, napaisip ako na gumawa na lang ng mga bagay na pwede nating magamit in the future kasi sayang din, tinatapon lang din nila. Kaya ayun, napaisip akong gumawa ng apple jam. At ayun, hihiwain natin. Actually, pwede nyo naman siyang hiwain na as long as paglulutuin natin mamaya, madali lang siyang maluto o kumbaga mag-soft yung mansanas natin. So, ang style ko ngayon, eto, ang paghihiwa ko. Pwede din siyang pa-cubes. Basta wag lang masyadong malaki para mas madaling maluto. Mas maganda, ninipisan pa natin. At saka pala mga kapalangga, mga apat pala naman mansanas yung ginamit ko sa pagluluto natin ngayon. Madami pa namang mansanas sa ref nila pero apat na yung kinuha ko para di naman masyadong halatan na nasa na yung mga mansanas dito. Pero di naman ganun nagtatanong yung boss ko. Wala naman siguro siyang pakialam kasi minsan nakikita niya naman ako nagluluto. Nagtatanong lang siya, ano yan? Tsaka sinasabi din niya na masarap. Ganun kasi yung mga niluluto ko, pinapatikim ko din sa kanya. Pag ayaw niya din, nakikapapansin ko din naman, sinasabi ko na lang wag niya na lang kainin kung ayaw niya. Kasi iba din naman yung mga panlasa nila dito. Tsaka sa atin din iba rin. At kaya ngayon, kukuha tayo ng asin. Kasi yung gagawin natin, syempre jam siya, apple jam, matamis siya. So, mas maganda lagyan natin ng asin para din magpantay lang yung lasa. Eto na, ilagay na natin sa kawali. Mainit-init niyang kawali bago ko nilagay. Dinalian ko na lang itong video para hindi mahaba yung panonood nyo or paghihintay ng pagluluto natin. Ayan. Ayusin talaga nating mabuti na pantay-pantay yung pagkakalagay ng mansanas para din yung pagkaluto nila is magkaparehas lang. At ayan, lalagyan po natin ng mainit na tubig. Mainit na tubig yung nilagay ko para mas madali pero pwede naman siguro malamig. Pero sa akin, mainit na tubig. Ayan, halo-haloin natin ng mabuti. At antayin lang natin mga kapalangga na magkulo-kulo siya. Tsaka mapapansin din natin yan na parang malambot na yung masanas natin. Okay na yan pag malambot na. Madali lang naman lumambot yung mga mansanas palangga. Siguro dito sa ginagawa ko, siguro mga 5 minuto malambot na yung mansanas. At pagkatapos nito, syempre mga palangga, hahaunin natin siya o ita-transfer natin siya sa ibang lalagyan. Ayan, eto, ita-transfer na natin. Meron tayong salaan or strainer sa English. Oo, ayan. Para tanggalin yung tubig, syempre. Ayan, hahaunin natin. And ilalagay natin sa blender. Oo mga kapalanga, kasi may blender sila dito. Pero pwede naman natin gamitan lang ng tinidor or kahit kutsara para madikdik lang yung para maging mush yung ating apple or mansanas. Ayaw ko na din masyadong mahirapan, tsaka nagmamadali ako. Alam niyo naman, dito sa atin, marami din tayong trabahong ginagawa. Kaya ito nga ginawa ko, ginamit ko na lang yung blender niya. Ayan, blend natin siya. Yung talagang mapapansin natin na talagang na-blend lahat. Maganda kasi talaga pag na-blend lahat, wala yung bukol-bukol ng masanas. Mabuti na lang talaga dito kasi yung boss ko hindi masyadong maarte. Ang iba kasi talaga yung mga gamit nila di nila pinapagamit. Lalo na pag hindi ka nagsasabi sa kanila, ang iba pa nga minsan pinapagalitan. Bakit ginamit yan? Bakit hindi ka nagsabi sa akin na gagamitin mo? Ganun. Masyado silang OA. Kala mo naman madadala nila sa kamatayan yung mga gamit nila. At ayan ngayon,
lagay na naman natin ulit yung mashed mansanas natin o mashed apple natin sa kawali. At maganda yung kawali na gamitin natin, yung ganito, yung hindi didikit-dikit yung kapag magluluto tayo. Anong tawag yun? Non-stick na kawali. I'm not sure, pero parang ganun na yun. Ayan, tapos naglagay na din ako ng sugar. Ang paglalagay ng asukal natin, kasi first time ko din tong ginawa. Then, para sa akin, yung paglalagay ng asukal is depende lang din yan sa inyo. Yung sa tingin nyo, gusto nyo masyadong matamis, di dami-damihan nyo. Kung ayaw naman, di kaunti lang ang ilagay nyo na sugar. At ayan, haluin natin na mabuti. Pakuluin ng konti. Siguro nasa mga 5 minutes natin siyang papakukulo. At ayun, pwede na nating palamigin yung apple jam natin. Pag malamig na, pwede natin ilagay sa fridge para pag gusto nyo nang gamitin o kainin, kinabukasan, ipalaman sa tinapay. Ayan. Pero, mas maganda pala itong ginawa ko kasi nilagyan ko siya ng cinnamon. Bakit mo nilagyan ng cinnamon? Mostly wala naman. Kasi dito sa amin, hindi pala sa kanila, palagi nilang ginagamit yung cinnamon. So, tinry ko lang lagyan para yung flavor is parang maging flavor din nila. Kasi 'di ba, yung nga iba-iba yung gusto natin, then gusto ko din yung ginagawa ko, magustuhan din nila at syempre hindi din masayang, makakain namin lahat. Aside from cinnamon, lalagyan pala natin siya ng lemon. Ayan, nilagyan ko siya ng lemon. Lalagyan talaga siguro ng lemon para mag-blend yung lasa ng gagawin natin. Sa lahat kasi naman nakikita ko na video, nilalagyan ng lemon. Sa paggagawa ko pala ng mga ganito, nagse-search ako, tumitingin-tingin din ako sa mga video kasi gusto ko ding matuto sa pagluluto ng mga ganito. At saka, ina-apply ko sa sarili ko kasi iba talaga yung ikaw yung gumagawa kaysa yung tumitingin-tingin ka lang ng video. Kaya ginawa ko ngayon, nagluto talaga ako. Naisip ko talaga na sayang din yung mga prutas. Talaga tinatapon lang nila dito kasi ano namang gagawin yan di na nga makain tinatapon na lang. Kaya talaga napaisip ako ano kayang pwedeng gawin. Kaya ayun, tingin-tingin ako. At masaya naman ako kasi nagagawa ko na ngayon. At saka madali lang pala talaga pag ikaw yung gumawa kasi yung tumitingin ka lang mas mahirap. Kasi minsan nakakalimutan mo din, ganun. Pero pag ginagawa mo na, or weekly, or araw-arawin mong paggagawa, talagang masasanay ka at matututo ka. At ayan, nilagyan ko na pala ng cinnamon. Yung kulay ng cinnamon is kulay brown. Kaya yung apple jam natin nag-brown. At yung iba palang mga video, mga kapalaga, nilalagyan nila ng mga color red or coloring yung tawag. It depends po sa inyo kung gusto nyo lagyan ng coloring para yung apple jam natin is kulay pula, diba? Mostly naman talaga ng apple is pula ang kulay. Kaya yung iba, nilalagyan po nila ng coloring. Kaya napaisip ako, nalagyan na lang po ng cinnamon. Tsaka yung mga cinnamon nila dito, alam nyo ba, kapalangga, nilalagay nila sa mga kape nila, mga tsaa. Tsaka napakasarap ng mga kape nila dito. Ayan, papakuluin lang natin mga 5 minuto. Dahil malamig na kanina pa malamig, ilalagay ko na ngayon sa ating Tupperware. Na maliit lang ito na Tupperware. Yan, ilagay lang po natin. Pagkatapos natin ilagay, palalamigin natin bago natin ilagay sa refrigerator. At ayan mga kapalangga, salamat sa panonood. Sa susunod ulit mga kapalangga. Thank you for watching. Bye!